Medyo ano nga siya, ang baba niya ang feeling, no? Parang sobrang ang lapit sa ground. ground, eh. Parang bababa ka na lang. Kasi ang lapad niya, no? Oh. Medyo nakakapanibago mag-drive ng ganito. Okay, so nandito tayo ngayon sa shop ni Pops. Meron tayo dito mga shoot na kotse, pero actually ito yung una nating shoot, Honda Accord. Never pa tayo nag-shoot nito, guys. So ito yung first time natin mag-shoot ng ganitong kotse. Lipat lang muna namin banda doon para medyo maluwag-luwag rito. By the way, nasa ano tayo, Mindanao. Ito yung shop nila, Hi-Fi. So may mga car wash dito. Mamaya ipakita natin lahat. May kotse rito, guys. Pati patrol. Wow. So, ayun, ilalagay muna namin ito doon banda, tapos simulan natin yung vlog. Tara! Ito yung owner. Ang pangalan natin? I'm Monfiel from Cagayan de Oro. Actually, we're outside Cagayan de Oro at Bara Upol. Tapos, nasa labas lang konti ng Cagayan de Oro. We're at Audio Prodigy or Hi-Fi Blue. Malinis tong Accord natin. Ano to, pan-daily mo? O? Actually, it's owned by Mr. Irving Agan, by the Agan family, yung may-ari ng lugar nito. Pinapa-daily ni Tito, pero yung consumption niya is nakakamatay. Malakas talaga. Alam mo na yun, yung parang garage queen na lang talaga siya. Parang, kasi nasisira siya eh, hindi ginagamit, nasisira within 1 week, ganun, nalolobat, ganun. So may kailangan talaga siyang bigyan pansin kung gusto mong tumagal. Actually, mura ang value ng ano, Pops, no? Ng Accord sa marketplace. Yeah, sa... mura. It's around 100 to 200, 180, ganun. Below, pero nung actually, SRP yeah, nung... may mga below. Pero SRP nito nung time na 90s, ang mahal eh, no? Oh, it's around, I think 800 lata yun sa una. Pero nung time na yun, guys, mahal na yung 800 eh, no? Siguro isa yung reason, Pops, kaya medyo hindi siya habulin ng mga tao, no? Yeah. People tend to go for the Civic racing, ganyan. Medyo mid-end na mga sedan. Tsaka compared sa Camry, mas malakas ba talaga sa gasto? Mas malakas si Camry, syempre. Mas gutom yun, mas uhaw. Mas malaki din siya. Mas malaki din siya. Pero yung pagdating sa Honda, ito ang ka-level nun eh, no? Yeah. Kumbaga sila yung magkalaban, no? Ka-counterpart, ganun. Oh. Anong model pala tong sasakyan natin? This is Honda Accord 1994. Oh, this was bought I think on 1998 yata yun, o 2000. Pero yung Accord ngayon, Pops, ganda na, no? Oh. Grabe na. ang luwag sa loob. So, akala mo premium talaga. European Premium cars na, no? Yeah. Paint pala nito, Papi, ano? First repaint niya to, yung mula nung first paint niya, yung original paint niya. So na-repaint na to just to restore the color. Manipis naman, wala siyang body dents, ganun. Papi, curious ako kasi 'di ba known ang mga Civics doon sa mga bulutong sa bubong? Yeah. Ito meron din. Yeah, meron din. Ay talaga, hindi nakatakas pa lang kahit, Accord. Kahit newly painted to at just after 4 years na to paint 4 years na paint na to? 4 years na paint na to. Pero makinis, no? Nire-restore kasi may bumalik yung mga dating asan yung mga bulutong? dating bulutong check. Yeah, ito. Meron naman, hindi nakakaligtas. Hindi naman. Meron pa rin. Sa una medyo malaki to, ganun. Pero yung dati before siya i-paint, ano na to, parang bulok-bulok na talaga or faded? Medyo ano na talaga. Medyo wala na yung top coat niya, nauulanan, okay. Parang ginagamit lang kung kailan talaga, gusto, ganun. Papi, pwede ba natin ibubong check to? Ay, oo nga, no? Medyo manipis pa, pero medyo ano na, no? Pero medyo ano na. Namasilya na siya, kumbaga. Yeah. Kasama rin pala to, guys. So, kung curious kayo, guys, actually, Pops, ang CR-V medyo bulutungin din ang bulutong, no? Wala pala nakatakas dun sa sakit na yun, eh, no? Pati Accord, no? Oo. Pero syempre, madalas yan sa bubong, sa balakang, yeah, no? Balakang. Pero still, hood. Meron din. Meron din hood. Okay. Tapos ano, Papi, dito tayo sa suspensions. Okay. Ano to? Stock height? Hindi to stock height, mas mataas talaga yung stock height niya. Tapos ang pangit tingnan kasi medyo di siya na lowered eh. So, ito naka-coil over na to na chain, front and rear. Tapos yun, binilhan lang ng bagong gulong for the purpose na yung ride niya comfort sana. O lahat sana. sana.
May konti lang, i-tune pa to. Hindi pa to natapos, pero i-tune pa to. Yung ano niya, yung coils niya. Ano kasi siya guys, no? Yung coilovers kasi parang hindi sa mga aware. Inaayos na siya, no? Dumping, Yeah, saka dumping yung and rebound, rebound. na ano siya, natutono yun. Natutono. Yun ang kinaibahan nun guys sa, ayun, parang springs to. Yun ang kinaibahan nun sa stock springs. Kasi yung stock springs, yun yung play niya, no? Again guys, ang pinagkaiba nito sa Civic. Civic kasi, Pops, budget meals, no? Ng dati. Pero bumaliktad na ngayon, mas mahal na yung SIR, no? Kahit mga BTI. Ito na yung mas nagmura. Kasi siguro, dahil nga sa lakas ng gas, Pops. Pesa, pagdating sa pesa, kamusta to kumpara sa Civic? Siyempre, una yung bigat, mas mabigat to kaysa kay Civic. Parang nakakasawa pag driveway, hindi talaga siya ganun na nakaka-enjoy, nagmagaan siya compare mo kay Civic. Yung pyesa niya, medyo mahirap din, no? Lalo na pag automatic siya, pag nandito tayo sa Mindanao. Pero supplier natin, nakakakuha tayo. Di lang natin ma-acquire agad. Lalo na yung engine niya, hindi gano'n karami. Walang surplus. Pwede pala makita ang makina nito. Yeah. Kasi ang ano bang year ng 96? Bigote na, no? 94 ba to, no? 94. Yan. Ano pala to? Sok, no? Yeah. Akala ko B-series na yung pag ganito, papi. Oo nga eh. Parang may mga engine na mas malakas pa sa kanya. Kaya siguro, papi, malakas din sa gas dahil sok siya, tapos hirap siya sa dalhin yung body niya, no? So, anong displacement ng ganitong makina? This has 2.2 gasoline. Tapos, PH 22. Pero ano pa siya guys, no? Stock talaga, no? Wala yung mga filter. So, engine. Papi, may mga, dito ba sa Mindanao? Cagayan, no? Yeah, may mga nagmo-modify ng, ano? Meron naman. Stance. Kasi uso to sa stance, no? Meron naman. May mga Ferrari na wheels nga eh. Ganda tingnan. Feel ko ang magandang build sa Accord, guys. Yung mga tito-tito, yung mga yun. big mags, no? Lowered, tapos VIP, no? European concept. Euro concept, no? Yeah. Tsaka pogi. Kasi yung wheelbase nito, guys, tignan nyo, laki. Para siyang tawag dito, papi, land yacht, no? Land yacht, yeah. Bang. Pero, kapag dala mo to, premium ang dating, Pops, no? Oh. Big box. Ilan na pala tinakbo nito? Sorry, hindi ko nakita. Silipin natin. Sige daw. Ilan ang tinakbo nito? Silip ba? Nandito, ayan. 129,000. Magto-200 na. Magto-200. Malayo pa, Pops. 130 pa, 130. Ano na mga binalitan nyo dito sa makina na to? I think alternator, tapos yung ignition niya ay yung distributor. Pagdating dito sa pyesa, kasi syempre nasa Mindanao kayo. Mindanao tayo pala. Yeah. Hindi ba siya hirap ganun? Or may mga nagsisurplus ba rito? Meron naman. May shop na nakakakuha tayo ng parts niya. Pero pag wala talaga, pupunta kami sa taas, sa Luzon. No? Sa Manila na? Manila na. Papi, pwede ba tayo pumasok sa loob? Yeah. Okay, pasok tayo dito sa loob, guys. Silipin natin yung premium feel ng Accord. Ay, tahimik to, ano? Okay. Maluwag rito, Pops, no? Ito ang maluwag. Comfort level kapag dinadrive mo tong Accord. Since di pa to tuned yung suspension niya, medyo may katagtagan kasi di pa tuned. Pero yung original talaga niya, maganda. Kinalikot na. Yeah. Tsaka pag nakita nyo yung mga ganitong riffles na sa mga leather. Human business na, Pops, no? Mga chrome linings. Ito ang pinagkaiba kumpara sa sa Civic, no? Tsaka medyo yung pagkaka-POV, pagkaka-design ng interior, hindi, maluwag, parang hindi ka masikip, no? Tsaka ito, papi, ito ang ginagawa nyo. Tama ba? Yeah, naka fiberglass kami sa A-pillars. Hindi nyo naman. Ang maganda ang labanan dito, guys, Pops, no? Yung texture, yung texture. Balat suha kung tawagin. Parang pinapalabas na stock para ng itsura, papi, no? Ang pinagkaiba rin, guys, ng Accord sa Civic. Yung Accord medyo comfort level ang inaalagaan dun, Pops, no? Civic medyo pang daily, ganyan. Kaya medyo mas option sila, no? Ito, tsaka wooden panels na to. Ayun, no? Malawak. Ito yung parang, ang dating nito, guys, sa akin, POV ko, parang kung nakikita, FD, Pops, no? Yeah. Kasi malalayo yung mga lugar, ayun, malalayo. Tapos, coordinated siya sa pinto.
Sa likod, Pops, maluwag rin. Mas maluwag sa likod. Dun yung pleasure niya eh. Parang executive car talaga. Kasi ito yung mga may driver eh, no? Yeah, ang Accord. may driver. Ang sarap upuan sa likod. Hindi siya parang driver's car eh, no? Parang passenger's car siya. Passenger's car. Ang mga accessories nito sa likod is, ayun, syempre may map light kapag magbabasa ka, no? Tsaka may armrest. Pero papi, ito ba ang original na ano nito? Leather, hindi na. Taylor. Pero leather siya, no? Naka upholstery na to. Uy, pucha, ito. Ito stock to, papi. Stock yan, stock. Kapag may nakikita mong medyo up level ka na, kapag naka-sedan ka, ang laki nung ano mo. Ang laki nung... May lights pa yan. May ilaw pa. Ang laki ng ano guys, ng salamin. No? Kasi kapag sa ano... Vanity mirror. Salamin lang talaga, wala nang cover eh, no? Ito may cover pa siya guys. Tsaka may salamin. Bakit may mga lines na gano'n? Ano ibig sabihin niya? That's magnet yata. Para contact niya. Dito. May pang pang ano pala. Panghawak. Hindi siya bara-bara lang, you know? Saka naka-chrome yung mga ano, linings. Ay, makikita niyo yung mga chrome effects dito, guys. Ayan. Chrome dito, ayan, chrome yan dati. Ayan, to chrome din siya. Chrome yung mga weather strips. Ang disadvantage lang, papi, anong ang ayaw mo rito? Maliban sa gas kasi given na yun sa Accord. Yeah. Yung buong length ng sasakyan. Mahaba masyado. Medyo syempre maganda yan pag long distance, pag palagi kang nasa daan. Pero kung gusto nating ultimate level ng comfort sa sedan, ito yung pinaka-best na option talaga for the Honda. Kung hindi natin kino-consider ang gas. No? Yeah. Yun na talaga malakas ang gas. Papi, pwede natin makita yung trunk? Yeah. Kasi kapag ganitong mga model, for sure malaki yung trunk niyan. Yeah, silipin nga natin. Ito pala yung tsura nito guys sa likod. Tsang laki talaga, Pops eh, no? Ang sumunod nito yung medyo mas mahaba na yung taillight, Pops, na Accord. Yeah. Pero ito, stock pipe yan? Stock pipe. Twin tip? Stock pipe to? Yeah. Boot. Yan ito ang tawag na boot. Ito yung naka-subwoofer ka din. Pero parang maliit pala, no? Maliit siya, no? Yeah, di katulad ng FD Civic. Ang maganda lang sa ano guys, nakikita kong maganda rito. Siya, malayo, malapad, no? Pero yung length, medyo maiksi, kasi hanggang dito lang siya eh. Sorry, may ano yan. Actually, may amp rack na yan. Ay, talaga? May amp rack na siya, amplifier rack nandun. Kaya medyo shallow na siya, narrow. Okay. Kasi may speakers pa nga pala to, no? May so na-compromise yung ano? Storage. Yung storage niya. Di na stock talaga. Kaya medyo maliit. Pero malaki talaga siya, guys. Malaki din eh, no? Parang sobrang baba nitong sasakyan mo. Tignan niyo yung ano, guys, yung pagkaka-lowered nito. Lalo na doon, no? Tignan mo naman. Pero comfy siya dala. Sumasayad ba to, ganun? Di sumasayad. Mas sumasayad pa yung views ko. Pwede natin maikot to. Yeah, pwede. Tara, subukan natin yung sumakay sa Accord, guys. Babalik tayo sa 90s classic. Tara. Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara!
So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. So tayo mag-uusog na to guys, kasi usog ni Papa yung kanyang kotse. Pero napansin ko guys na yung kanyang pag-usog, no? Hindi siya yung sinusungkit sa ganyan. Inaano siya, no? Inuusog-usog dito, power, kumbaga. Ayun. Pero may panel pa dito for sure, no? May panel pa. Hindi pa nakabit. Okay. Subukan natin niliusog to, guys. Medyo maluwag rin to, guys, oh. Pero ang maganda, isa akong nagagandahan, guys, sa personal review. Nagagandahan ako sa mga ganitong design. Yung parang coordinated siya. Parang in connection, naka-connection dun sa mismong sidings. So syempre, manual transmission, automatic transmission. Oh, siya ang bigat eh, oh. Pwede to, boy. Ang laki sa gidli, oh. Damn. Okay. Papi, alam ko madalas ang nagda-drive. Pagda-drive muna kita. Okay, testing natin to, guys. Medyo VIP to. Ang POV to, guys. POV driving. The Honda Accord. Medyo nga siya. Ang baba niya ng feeling, no? Parang sobrang... ang lapit sa ground. Ground, eh, oh. Parang bababa ka na lang. Maganda yung cockpit, eh, oh. Tingnan mo, guys, oh. Para siyang Supra ang dating kasi yung Supra medyo naman nakaharap dito. Nakatuin niya. Oo. Pero ito, parang medyo ganun din, eh, no? Ito medyo malubak, no? Pero papi, parang medyo malambot nga siya, no? Malambot siya. Hindi. Mababa lang talaga, eh, no? Ang baba niya sa ground, eh. Hindi ka naman nahihirapan i-drive to, Paps. Hindi naman. Oo, kasi parang malapad siya, gano'n. Ako, yung kalsada kasi parang hindi ako kasya dun sa isang half ng kalsada, eh. Kasi ang lapad niya, no? Medyo nakakapanibago mag-drive ng ganito. Bigyan natin ng onting power to, guys. Medyo i-floor natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. No, pero mabilis naman to, tol. Yeah. Mabilis naman natin. Magalit din yung makina, eh, no? Ano lang siya, no? Pagka lowered kasi, guys, even naman na talaga yung medyo wild yung plane ng suspension. Kaya kailangan nga siya ito, no? Yung tama nga sabi mo. Pero, size muna natin sa first gear. First gear siya. First gear natin ito. Oy, bubucha. Bilis na. Nagagalit din, eh, no? Pops, siya naman, 200 ba yun? 200 pesos. Hindi naman. Medyo Matipid na to, no? Natono na. Pero bakit nagbiblink yung D? Drive 4. Ewan ko, nagbiblink lang talaga yan. Nung una. Busina pala nito, guys, pakinggan nyo. Humble Honda owner. Ganda ito POV, guys, kapag dinadala nyo. Maganda siya, guys, kasi wala siyang mga fading pa masyado, eh, no? Tingnan nyo naman.
Papi, labas tayo. Yeah. Tara. Okay. So, dinala namin dito sa magandang location to, guys. Para makita nyo anong itsura nito sa labas. Oh, bang! Pops, ano ma-advise mo para sa mga gusto magbuo ng ganitong Accord? Ganda naman ng Accord, pero kailangan natin maglaan ng konting budget para sa mga parts niya. Tapos pang gas din. Tapos regarding sa parts, medyo mahirap konti compare mo kay Civic na maraming body kits at parts din. Mga nasanay na sa aftermarket no? Yeah, oo. Oh, wait, may pasok din yung mga spoon dyan, gano'n? Yeah, meron namang mga parang concept na mga vehicle, concept na mga Accord na pwede natin gayahin. Kikita naman yun sa internet. Okay, Papi, sino gusto mo i-shoutout pala or batiin? Yeah, shout out to Audio Prodigy, kay Tito Irving Hagan, sa pag-sponsor din sa car show kahapon. Okay, Papi, salamat Thank you. Pinakita mo yung napakagandang Accord. Very clean look lang, guys. Alam niyo naman na ito yung talaga yung mga tipo ko. No, na parang walang tint, lowered mugs. Tapos ganito yung concept ni Cory dati kasi nga kung titignan nyo, malinis lang siya, walang mga kung ano na nakalagay, walang spoilers, walang body kits, big spoil, mga normal lang, mga bolt-on lang dapat, yung mga big brakes, ganyan, yung mga gusto natin. So, ayun lang, sana na-enjoy nyo yung video natin na to. And nakita kita yung susunod na video. Peace out! Okay, so, si Pops na yung nagda-drive ngayon. Partida pala yung kanina, Pops, naka-on yung aircon. Kasi sa 90s car, guys, ano to, plus 5 horsepower pag naka-on yung aircon. Tsaka yung sa akin kanina yung setting, naka D4 lang tapos floor. Pero mas mabilis kapag overdrive, nag second gear lang. Kasi medyo delayed. Medyo delayed. Ginagawang manual eh, no? May ano kasi ito guys, para hindi sa mga nakakaalam. Semi-manual. Meron siyang ano. Di pala, iba yung semi-manual pala. Semi-manual, hindi ba yun? Ito yung ano, kumbaga ginagamit yung 1, 2, 3, 4 kapag makakit ang bundok, Pops, no? So, syempre mas hirap yung pag alam mong ano ka, akit ka ng medyo uphill, ilalagay mo sa 1 or sa 2, depende kung gaano katarik, no? Pero si Papi ginawa, kasi hahataw kami. Grabe, duma-downshift pa to mabilis din. Nahilo ko Sorry. Nahilo ako, Pops. Ano ba to, Papi? Garahe? Yeah, car park ng Hi-Fi Brew. Car parking pala, no? Car park ng Hi-Fi Brew. So, quick tour lang. Anong meron dito, Papi? Dito sa Hi-Fi Brew, Audio Prodigy, Prodigy Car Wash, meron tayo. May car wash tayo. Coffee shop sa harap. Tapos sa gilid naman may car audio bay tayo para sa mga magpapa-car audio dito sa Cagayan. Tapos dito naman may ano tayo, fabrication area. Dito yung paints lahat. Nasaan dito? Diyan sa tent. Itong tent area. Okay. Tent. Tapos yung mga tuning, installation namin, dito namin pakita natin tong Miata na. Itong si Miata, Papi, anong ginawa nito? First is upgrade ng car audio. Naka-focal to, kick panel ng subwoofer niya. Tapos naka-focal to. Pwede itong ito yung one click no? Yeah. Nagano kami nito ngayon, nagdeadening sa buong floor niya at saka nagde-deadening din kayo. Nagdeadening. Tapos nag-engine detail. Tingnan mo naman. Ito, Papi, ang magandang color talaga, no? Oo. Sa lahat ng red ng kotse, ito ang pinakagusto kong red, yung sa Mazda. Pwede kayong mag-visit dito sa Audio Prodigy, Baraupol, for your audio needs. Meron din car wash at cafe dito. Ayun, so habang nagpapa-car wash ka, sakto, pwede ka magkape muna, no? Yun. Umiikot lang yung mga tao eh.
Pwede dito yung mga 3 weeks ka na hindi ka na makakaalis. Kasi mismo nandito. Nandito na. Ayun. So, if ever man na taga-Cagayan kayo guys, try nyo mag-visit dito sa Prodigy. Ayan, sa Prodigy. Hi-Fi Brew. Ayan, so ikot-ikot kayo dito guys, try nyo i-visit para sa mga car needs nyo. Yun lang. Pabi, salamat ulit. Thank you. Ayun, salamat. Okay, so sana na-enjoy yung video. Peace out.